lang at brown out bahagi ng karangalan na ipinamanik ni Jesus. Iningatan niya ito sa kanyang puso, so bahagi ng paginilay na ipinapahayag sa atin ng Panginoon, na nawa ay maunawaan natin, lalong lalo na sa pagkilos na alin ng mga bagay na ito ay iniingatan ni Jesus. Ng mahal na Birheng Maria. Kahapon ay mahal na puso ni Jesus. Ngayon naman ay kalisinisang puso ni Maria. Ang mga bagay na ito sa mga upang maging bahagi ng ng kanyang pagninilay, malapit sa puso ni Maria. Kaya paanyaya rin na kung saan tayo ay tinatawagan ng Poong May Kapal, na ilapit natin ang ating sarili sa kamalmahalang puso ni Jesus at kalisinisang puso ni Maria. Yung pinagdiriwang natin ngayon ay malinis na puso. So, hindi lamang nagsimulang malinis, panatilihin nating malinis yung ating puso. At sabi nga natin, kung nagkakaroon ng dumi, ay linisin natin. Napakahalaga yung malinis na puso. Kaya pagkakataon, may mga bagay na maaaring naging dahilan para ito ay dumumi. Kaya kinakailangan nating magpatulong sa mahal na Birheng Maria na linisin ang ating puso. Kaya maganda yung ating ginagawa na tuwing yung ating right after the first mass, every Sunday, yung panalangin, panalangin natin for healing. Kaya kung minsan hindi tayo gumagaling kasi marumi yung ating puso. So linisin natin yung ating puso at hayaan natin na kung saan ito ay maging dalisay, lalong matingkad sa harapan ng Poong May Kapal. So walang bahid dungis, walang kasalanan, at bahagi roon na kung saan ay alin, sabi nga natin ay wag nating hayaan na ito ay malagyan ng anumang uri ng pagkagalit, at ng anumang uri ng pagkakasala. Kaya pagkakataon na kung saan ay pahalagahan natin ang grasya ng pangungumpisal, paghingi ng tawad at ang magpatawad. Kasi doon natin makikita yung kalisinisang puso. Pagkakataon, alam natin kapag malinis yung puso, maapektuhan yung ating pag-iisip. Nagkaroon ng ilaw, yun ay ayan, talaga. Hello. So ibigulog natin sa karangalan ng mahal na Birhen ng kalinis-lisang puso na panatiling malinis ang ating puso, sapagkat kaluluwa, pagtawag na natin yung pinaka-main natin ng ating yung puso. Kapag marumi yung puso, pati yung pag-iisip narurumihan. Pero kapag malinis yung puso, nagiging malinis din yung pagtingin sa bawat tao. Kaya po kung minsan, masabi natin na ganito yung pag-iisip niya. Kasi sa ating paniniwala,
yung pag-iisip na yun, bahagi yun ng kanyang kinikimkim sa puso. Hindi mo pwede, hindi maapektuhan ang pag-iisip at ang pagkilos kung ano yung nasa loob ng puso. Kaya hilingin natin sa tulong ng mahal na Birhen Maria na patuloy natin i-check yung ating puso. Bahagi yun kung saan ay makita ko namin. Yan man ay nasasaktan, maligaya, o nalulungkot, o nabobor. Pero sana natin malinis pa ang ating puso. At hilingin natin ang tulong ng mahal na Birhen Maria na ito ay panatilihin